Tatlong magkakaibigan, Joanne, Evan at Rika, ang nagpunta sa Sapa. Malalim para mag-vlog tungkol sa abandoned viral ritual site. Madilim na, tahimik at parang walang ibon o kulisap na naririnig. Habang naglalakad, nakita nila ang isang babaeng nakaupo sa gitna ng Sapa. Nakatalikod, mahaba ang buhok at ang tubig ay parang umaalon-alon kahit walang hangin. Sabi ni Rika, "Oy ate, okay ka lang?" Hindi gumagalaw ang babae, pero ang reflection nito sa tubig nakatingin sa kanila. Kinabukasan, nagkaroon ng challenge si Evan. Subukan mong tignan ng diretso yung babae kung bumalik siya. Pumunta siya mag-isa sa Sapa. Nakita niya ang babae. This time, nakalutang nakaharap sa kanya, pero nakapikit. Habang papalapit si Evan, biglang bumukas ang mata ng diwata. Sobrang puti, walang itim, parang tubig sa loob. Sa sobrang takot ni Evan, umatras siya, pero parang hinila siya ng tubig. Nakita ni Joanne at Rika ang phone ni Evan na lumulutang, pero si Evan wala. Desperado si Joanne at Rika. Tinawag nila ang mga taga-baryo. Lumapit ang isang matandang mangingisda. "Nagising niyo siya, hindi niyo dapat ginising ang diwata ng ilog." Pagtingin nila sa tubig, naging maputik na parang may itim na usok na bumubula mula sa ilalim. Paglingon nila, nakita nila sa pampang yung tsinelas ni Evan, puno ng lumot at itim na alikabok. Habang hinihintay nila ang tulong, may narinig silang boses mula sa ilog. Boses ni Evan, "Guys, tulungan niyo ako!" Tumakbo si Rika papunta sa tubig, pero nang umabot siya sa gilid, lumitaw ang diwata. Nakangiti, nakatingin diretso kay Rika at may manipis na hibla ng tubig mula sa bibig ni Rika papunta sa kamay ng diwata. Unti-unting nawalan ng hininga si Rika. Humuhulog ang katawan, nanginginig. Sa sobrang takot ni Joanne, napaatras siya at natulas. Ngunit hindi siya lumapit sa tubig. Hindi siya huminga ng malalim, dahan-dahan, tahimik. Dahil naramdaman niya na kapag mas nagpapanik siya, mas nagiging malakas ang diwata. Naiwan si Joanne mag-isa. Tumakbo siya papunta sa lumang kubo ng shaman sa baryo. May nakita siyang lumang bote ng asin, lumang dahon at anting-anting. Pero hindi ito sapat. Sa pinto ng kubo, lumitaw ang diwata. Ngayon ay mas malaki, halos kasing taas ng puno ng mangga. Ang buhok ay parang lumilipad at ang katawan ay gawa sa tubig na sobrang itim na parang bangin. Napansin ni Joanne, kapag lumalakas ang tibok ng puso niya, lumalaki rin ang diwata. Pero kaya pinilit niyang huminga ng magbagal. Hindi tumakbo, hindi sumigaw. Pero lumapit ang diwata, halos nakadikit sa mukha niya. Naramdaman niya ang lamig ng tubig sa batok niya. Hindi tumakbo si Joanne, hindi siya sumigaw, hindi siya nagpanik. Bumulong siya ng mahina, "Hindi kita kaaway, hindi kita sasaktan, hindi ako natatakot." At sa unang pagkakataon, nakita niyang nagliit ang diwata, naging kasing laki ng tao. Tapos bumalik sa normal na anyo, isang babaeng payapa ang muka at naglaho. Ilang araw ang lumipas, hindi na nakita si Evan at si Rika. Pero ang tubig ng Sapa, malalim ay luminaw, naging tahimik, walang nanghihila. Si Joanne lamang ang nakabalik. Napag-alaman na nung unang panahon, ang ilog ay pinamumunuan ng isang diwata na si Mayari. Hindi goddess, kundi isang lokal na tagapangalaga. Ang tungkulin niya ay simple, protektahan ang ilog at buhay sa paligid nito. Pero isang araw, may tatlong lalaking lasing na nagtanggihan sa Sapa at nagtapon ng bangkay ng isang hayop sa tubig. Tinawanan pa nila ang mga panawagan ng diwata. Dahil sa sakit at galit, ang katawan ng diwata ay sumanib sa tubig. Lahat ng takot, galit at hinagpis niya ay naging sumpa. At mula noon, habang natatakot ang tao, lumalakas siya. At habang lumalakas siya, nilulubog niya ang mga kaluluwa sa ilalim. Ang aral, minsan, hindi na halimaw ang nagpapalakas ng kadiliman, kundi ang takot na tinatago natin. Follow me for more stories like this.